Salamat po, Panginoon Diyos, at binigyan mo kaming tanghalian ni Sister Baby sa tanghaling ito na aming pagsasaluhan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Habang kumakain po kami, nanonood naman kami ng balita. Ayan, si Claire Castro. Pinagiginggan po natin ang kanyang mga pahayag tungkol sa presidente. Okay. Okay, kakain naman tayo. Ito, para makita nyo muna. Yung kanin ko, nilagyan ko ng kamatis at sibuyas. Ayan. Kasi ang kakainin ko po ay ito, tilapia scrambled na itlog na merong sibuyas. Dapat lang naka-meter ng kamatis para masarap yan. No? Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga sa pag-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkain baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas na po tayo ng awal through Pandiwa Centers. Nandiyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandiyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating Pilipinas. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa kanyang mga statement, just tell it to the Marines. Tinik na to, just pwede sa'yo. Rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging zero sugar pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan. Lalo po sa BF. Sunod po na katanungan, ang soberano po muna. Good morning. Lana. Matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadismaya? Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. So, doon sa mga nadismaya, siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasi gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr. Kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints sa ating mga. Ma'am, dagdag ko lang, ano po masasabi niyang Pangulo or ang Malacanang po sa mga nakaramdam na ulit ng pagkadisaya sa resulta? Sorry na lang kasi lumabas po ang katotohanan. Follow-up question, Ivan Melina, Jameson. Sorry ma'am, ibang topic ito tungkol dun sa event kanina, yung tungkol sa Memorandum of Agreement between DepEd and the LGUs. Ang sinabi po ng Pangulo, hindi magkakaroon ng boost at substandard projects dito dahil hindi raw ito uubra sa mga LGUs dahil ang mga mismo constituents daw nila will hold them accountable pag may problema yung mga proyekto. Ang system ba ay nakasalalay entirely sa mga local government executives, police themselves, and to ensure na wala akong corruption na mangyayari dito sa pag-download ng funds from DepEd for the classrooms. Hindi po. Binanggit po yan ng Pangulo para bilang babala sa mga namumuno sa LGU na kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung merong say sa procurement or mag-decide sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaarating dyan. Ito po ay programa po ng DepEd at ng LGU. So nakatingin pa rin po ang Pangulo patungkol po dyan. That question comes from certain observations na parang nilipat lang yung corruption from the national to the local. Huwag naman corruption agad. Kaya nga po natin nililinis ito dahil
China. Ang posisyon po ng Pangulo, firm at diplomatic. Ito ho hindi nagbabago. Pero kapansin-pansin po na ang style, Wala na. ang Ulo yung na. nagiging stance ng bagong Chinese ambassador, parang medyo mas palaban. Given that, hindi mo pa rin tayo mag-a-adjust. Alinin mo na yan. Are there going to be are there going to be tweaks to be made dito sa ating Nakain niya isang buo. diplomatic approach Nakain with niya isang buo. the new ambassador? Kasi ang sabi ng pagiging palaban ay siya magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalo Nagpapadede yan eh. sa China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal Padede. Ako papadede. na pwedeng Niya makapagpapos padede ng mo ako anumang sa issue. dating pinto. Salamat. Wala ako sa ibaba. Magpunong. Sara natin to dyan tayo sa Mr. labas. Secretary, when does the Philippines draw the line on when it will take offense against what the No, ito new naman. Chinese ambassador and other Chinese embassy officials have been Sarado saying na. against its own local officials here in the country? I cannot say anything. Mga video, oh. We just leave the question to the FA. Salita mo. Para po sa huling katanungan, Malapit ka na re-record. Alisin mo yan. corruption. Buhay mo yan. Action po to improve standing in the Philippines Wala na. sa corruption perception Wala. from 114 to 120 tayo out of 180 countries. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo Pulbo. Ang bulbos issue mo. tungkol sa corruption. So, Parang binuksan ng Pangulo ang corruption, Parang ng pag-iimbestiga, Lapit at pinakikuya sa ito po amin. ang ninais ng Pangulo, maimbestigahan. So, nagkaroon ng Mahirap imbestiga naman mag-gan. na open. Hindi niya nakuha yung Ang mga 100. napagbago nito. Kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng dumi na nakaraan, nililinis ngayon. So, expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis po ito, makikita po nila ang pagbabago para Ayun yan. mas makita nila na tinipigilan Hindi na po. Ayun. tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Ang sinabi niyo na on whose tenure, kanino po president? Sa lahat na nakaraan. Sa lahat. Grabe ko. Kung meron po kayo naiisip na partikular, malamang ay pareho po tayo naiisip. Sorry, a follow-up question to my earlier follow-up question. How does the Philippine government, particularly the Pilipino. administration, intend to put its foot down Meron din mga maliliit lang. to be a pushover against China's new employment? Mas pinalala ni Again, the Duterte. President is very clear on Hindi the naman. issue. President says that we have to firm Kay Pinoy, may kita si Pinoy. stance on our position with regard to our rights and interests over our own territory and over the West Philippine Sea. Tapos sasabihin ng mga So, lupaing bahong. I will just, again, the details will be given by Secretary Kasi Tescazaro. saya nila. I will not Kala mo. make any other or other further comment. Okay na. Ilan po ako katanungan niyo? Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. is nasulong ang kapakanan ng mga coconut farmers Kaya, at ng coconut industry sa bansa. Kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na mangunguna ang Pilipinas sa coconut industry sa buong mundo. Batay sa datos ng Pangulo, pumapangalawa ang Pilipinas sa pag-export ng coconut products. Kaya naman, isinasulong ng Kaya si Pangulo ang Lustay? pagpasa ng amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act upang mas lalo pang mangibabaw ang Pilipinas sa coconut industry. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na may malaking tsansa ang Pilipinas na makipagsabayan sa international market pagdating sa coconut industry kung maipapasa ang naturang legislative measure. Ayon sa Pangulo, makakatulong din ang pagpasa nito upang mas lalo pang mabigyan ng atensyon ang mga coconut farmers sa bansa. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, tiwala ang Pangulo na lahat ay aangat, lalong-lalo na ang mga coconut farmers. Tapos na po. Thank you for watching. Kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Siya po ako senior citizen 64 at Sloknos. 6 years and 5 months. Thank you for watching. Masarap bigay ng Diyos. Amen. God is good all the time.